Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin itong naging video ng RTIA, no? Yan. Actually, ang una kong nakausap tungkol dito ay walang iba kundi ang aking panyerong si Mantemyong. Medyo hindi nagustuhan ni Mantemyong. Well, hindi niya talaga nagustuhan. Yung nakikita't napanood niya rito. Ngayon pag-uusapan natin kung ano ang tama at naging mali sa pananaw ko. Okay? So even before we get into that, definitely, ipi-play muna natin ang intro. Okay guys, ano ba magiging premise natin dito? Okay. Number one, kahit ang mga Pilipino po sa ibang bansa ay nagiging undocumented din. I just don't know kung dito sa napanood ko, ganyan din ang pagkakatrato sa mga kababayan natin. One very good example is napakarami pong undocumented sa UAE na Pilipino. Meron nga doon, if I remember it correctly, back in 2016 yata, nagkaroon po ng amnesty ang UAE. So bilang ako, meron pong kahit papano alam how to process na makapag-apply ng amnesty. Somehow, I was able to assist about 50 different nationalities. Kasama na po dyan ang mga Pilipino. I remember this one story coming sa kapwa nating OFW na 20 years na po siyang undocumented sa UAE. You know? And dahil sa amnesty ng gobyerno ng UAE, siya po ay nakalabas at nakabalik ng maayos. Ganun lang yung naging amnesty. And may mga criteria, mayroong mga naging conditions. So, in her case, halos wala po siyang ginastos. Kasi ginawa po ng UAE yung amnesty na yun for humanitarian reason. Okay? Now, dito sa napapanood natin, ipapakita ko muna sa inyo yung presentation ni Sendong. Then, yung ibang clips ng RTIA, which by the way, no, I just found out ng RTIA, no, Facebook page, blinak ako. For your information, guys, hindi ko naman kayo tinatopic. Hindi ko nga tinatopic yung mga episodes ninyo. So, hindi nyo ko kailangan i-block. Diba? And sa pagkakasabi nga ni Idol, every time nandyan siya sa RTIA, he's doing a constituency work. So, public official po siya. Senador po siya dyan. Diba? Yan ang sinabi niya. If I may just remind you people. But anyhow, marami namang pwedeng ways para mapanood ko pa rin naman yung mga episodes ninyo. Parang nakakatawa lang. Kailangan nyo kong i-block. Diba? Well, I was trying to access the page kasi may sinend sa akin na link si Mantemyong and I was trying to open it. So, pinasa ko sa iba nating mga kasama sa Kabatas and I was asking them kung napapanood nila or what. So, sabi ni Journey to Understanding, it seems na na-block daw ako. Blinak daw yung account ko. Kaya hindi ko na raw ma-access yung RTIA Facebook page. Diba? Parang, aler. Hindi nyo kailangan gawin yun. Anyway, so punta na tayo dito kay Sendong. Panoorin natin yung version niya. What's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go now! So far, no, sa tinagal-tagal ko nagstay sa UAE, yung immigration officers ng UAE, hindi ganyan tumuring. It is so heartbreaking na
only because you're from the immigration, you're going to treat someone like, criminal ba yan? Sabihin na lang natin undocumented siya. Ako kasi, I'm standing dun sa point or sa platform na what if ako yung OFW? Ako siya. Tapos ituturing ako ng immigration officer ng bansa ng ganyan. Tama ba yun? Convicted murderer ba to? Or convicted ba to sa kahit anong crime, itong taong to? Para ituring siya ng ganyan, ng isang immigration officer? Tama ba yan? Bureau of Immigration? Mga taga-gobyerno pa man din kayo? Criminal ba to? Sabihin na lang natin undocumented siya. Tama ba na ganyan yung pagtrato ng isang immigration officer sa gaya niya? Diba? Paano kung Pilipino yan sa China? So kung ganyan ituturing yung kababayan natin sa China, magugustuhan ba natin? Definitely hindi. Oh. So, Ronnie Turbo released a video where a couple of Chinese were arrested for being undocumented. The video shows an immigrant shouting at the Chinese saying, "This is the Philippines, this is not China." I know there are current conflicts between the two countries right now over the... Balikan natin yan. Itong nakitan to. Kung halimbawa Pilipino at the Chinese saying, ang ginanyan sa ibang bansa, only because he is undocumented, matutuwa ba tayo? Diba? Kung halimbawa, Pilipinong undocumented sa China, ginanito. Tapos makikita natin sa social media. Anong mararamdaman natin bilang Pilipino? Normal na magkaroon tayo ng galit. Pero hindi tayo galit pag sa mga Chinese gawin yan. Hindi ko sila pinoprotektahan. Pero pwedeng i-reciprocate ng mga Chinese immigration officers sa mga Filipino yung ginawa sa mga kababayan nila. Naisip ba yan ng immigration? Diba? Naisip ba yan ng RTIA dahil pinakita nila to? Oh. "This is the Philippines, this is not China." I know there are current conflicts between the two countries right now over the West Philippine Sea, but I think this video is wrong. For me, this video doesn't help the situation as it only promotes xenophobia. Using phrases like, "Chinese are invading this city or place," only fuels hatred and animosity. This kind of sensationalism from Ronnie Turbo is dangerous. It plays on people's fears and prejudices, making them see all Chinese people as enemies. This is not only unfair, but also harmful. It creates an environment where innocent people are targeted because of their nationality. We have a rift with China, but we can and should still treat people, even undocumented ones, fairly. Just because there are political tensions doesn't mean we should dehumanize individuals. These Chinese individuals, whether documented or not, deserve to be treated with dignity and respect. Imagine if the roles were reversed and Filipinos in China were treated the same way. Ito yung sinasabi ko. Diba? Ito yung sinasabi ko. We would demand fair treatment for our countrymen, and we should extend the same courtesy to others. It's important to remember that undocumented immigration is a global issue. Many Filipinos live and work abroad without proper documentation. Should they be treated with disdain and hostility? Halimbawa na lang guys sa Amerika, alam niyo ba kung gaano karaming Pilipino ang TNT dyan? Punta na lang tayo sa Middle East. Maraming country sa Middle East na maraming Pilipino ang TNT. Walang document. Kung gawin yan sa mga kababayan natin, ano mararamdaman natin? Inis, galit. Diba? Of course not. We need to address immigration issues with compassion and understanding, not with anger and prejudice. We should refrain from acts that promote warmongering and hatred, especially towards innocent people who have nothing to do with China's stance in the West Philippine Sea. Creating content that incites anger and xenophobia only makes the situation worse. We should be working towards understanding and peace, not division and conflict. Look at your comment section, please. Look at it. Ronnie Turbo, I don't know if you're thinking about your actions.
Don't you realize that this might affect Filipinos in China? Dude, what you did to Kuwait is enough. So you want China to ban us as well, like what Kuwait did because of your antics in the Senate hearing. Ronnie Turbo's video is a clear example of how sensationalism can harm our society. Instead of promoting fear and hatred, we should focus on fairness and compassion. By treating all individuals with respect, regardless of their nationality or immigration status, we can create a more just and peaceful world. President Ronnie Turbo, wag naman. Okay guys, i-emphasize ko lang yung ibang parts dito. No? Hindi na kailangan panoorin yun, no? Yung buo. Okay? So, to my understanding, RTIA Foundation is a private non-profit corporation. Tama? Ngayon, itong ginawa nila, itong pagko-cover ng RTIA sa isang government tawag dito, operation. Tama ba to? Panoorin natin. Sabi dito, matapos makakatanggap ng sumbong ang RTIA mula sa homeowners na multinational village sa Parañaque hinggil sa pagsakop na raw ng mga Chinese national na may kaduda-dudang mga status sa kanilang subdivision, agad na nakipag-ugnayan ng RTIA sa Bureau of Immigration. Una kong tanong, yung mga yan, I'm sure meron yung mga business permit. 'Di ba? Ngayon, pag kayo po nagtayo ng negosyo, lalong-lalo na sa loob ng subdivision, kailangan mo ng clearance sa COA. Kailangan mo rin kumuha ng clearance sa barangay. Even before ka entertaining ng munisipyo. Okay? So, paano nagkaroon ng clearance sa COA at barangay itong mga owners na to? 'Di ba? Kasi it's very impossible eh. Pangalawa, ito ba ang mga taga-COA, yan COA, yung taga-COA ng multinational, nag-file po ba kayo ng reklamo sa PNP tungkol dyan? Kung meron man masamang ginagawa ang mga incheck na yan dyan, mga illegal na ginagawa, may final po ba kayo? Diba? Para magkaroon ng coordination ang PNP at saka ang immigration. Kasi dapat magkaroon din muna ng rason kung bakit sila kailangan halugugin. Hindi yung bigla na lang pumunta dyan ng immigration para pagdadamputin yung mga Chinese na yan. Siyempre gusto namin malaman, ano ba ang ginawa nilang illegal o against sa ating RPC, no? Revised Penal Code. Even before nag-jump ang immigration sa conclusion na itong mga to ay undocumented. So only because wala silang dalang passport, wala silang dalang kahit ano, bigla na silang naging undocumented, dinampot. Diba? Tanong lang natin yan. Ano ang naging kasalanan nitong mga pinagdadampot ninyo? At bakit hindi nyo pinahuli rin yung mga may-ari ng mga establishment na yan? Filipino ba? Sa Pilipino ba nakapangalan yan? Bakit hindi nyo rin pinagdadampot yung mga yan? Kasi nagkakanlong sila ng mga undocumented na foreigner. Oh. So here, malinaw. Okay? Malinaw na sila yung nakipag-coordinate sa Bureau of Immigration.
pero hindi nila nagawa, okay, na makipag-coordinate din sa PNP para malaman din natin kung may ginawa bang illegal in terms of violation sa RPC. May krimen bang ginawa yung mga yan maliban sa tinatawag yung undocumented? Diba? Forward tayo dito sa part ng ano. Dito na tayo guys sa part na nagbabalita. Nagsagawa ang Bureau of Immigration Intelligence Division ng isang simultaneous operation sa mga establishmento sa loob ng multinational village sa Parañaque City. Napag-alaman ng immigration na maraming Chinese nationals ang naninirahan at nagtatrabaho rito na walang kaukulang dokumento at permit. At umabot sa 37 Chinese nationals ang idinala sa kanilang opisina upang i-verifika ang kanilang pagkakakilanlan at papeles. Sasailalim ang mga ito sa inquest proceedings at medical kung saan ay kukunin ng kanilang mugshot, fingerprints bago idala sa Bureau of Immigration Wardens Facility sa Bicutan, Taguig City. At ang mga ito ay nahaharap sa deportation. Yung mukha ng mga taga-immigration, tinakpan nila yung mga mukha. Pero yung mga mukha nitong mga Chinese national na to, hindi nila tinakpan. Because definitely, magkakaroon pa ng investigation whether itong mga to na pinagdadampot nila merong mga proper documents or wala talaga. Tandaan nyo, meron po tayong communication barriers dito sa mga Chinese na to. Obviously, not all of them can speak in English. They don't even have any interpreter with them. Kasi kung meron, sana hinayaan nila yung interpreter na makipag-usap sa mga to. At pinakita yon dyan sa episode ng RTIA. So far, pinanood ko yung buo, wala akong nakitang any interpreter. So ngayon, babalik tayo dun sa pakiramdam kung ikaw ang isang OFW na Pilipino sa isang ibang bansa na merong ibang dialect or language na hindi kayo magkakaintindihan. Let's say na lang, as a good example, me, nung ako po ay napatira sa UAE, may finailan po ako ng kaso doon dahil hindi ako binayaran ng dati kong boss, no, na isang Lebanese. Ang kaharap ko po ay isang lokal. Ngayon, etong kaharap naming mediator, okay, lawyer pala, hindi ko alam. So nag-a-Arabic etong dati kong amo na hindi ako binayaran ng 3 buwan sahod. Anong sabi nung mediator? You have to speak in English because the person who's filing a complaint against you is not a native speaker of Arabic or she cannot even understand Arabic. Diba? Kasi kung ano lang ang sasabihin niya, doon sa mediator, syempre nakatanga ka lang. Nag-i-English naman yung boss ko. Yun lang, gumagawa na siya ng kwento doon sa sinasabi. See the point? Pag nagkaroon na ng language barrier, pwede ka na magkaroon din ng injustice. Kasi hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi ng tao na hinihingi sa'yo, tinatanong sa'yo. Hindi na sila nakakaintindi ng English, hindi rin sila nakakasalita. So, nasaan yung interpreter dyan? Diba? Gaya ng mga raid na ginagawa sa Pogo. Diba nagsasama sila ng mga interpreters nila, ang PNP? Para kung meron silang mga kailangan hulihin doon o mahuhuli, andyan yung interpreter. Baka tao po na dapat may interpreter ka. Yung immigration ba, may bit-bit na interpreter? Ang RTIA ba na nakisawsaw dyan, may kasamang interpreter? Wala. Kaya kung babalik ta rin natin yung sitwasyon, kung kababayan natin ang nasa China at biglang ni-raid ng mga Chinese immigration officers,
Tapos, hindi maintindihan ng kababayan natin yung sinasabi ng mga Chinese immigration officer. Ano ngayon ang mararamdaman natin? Di ba galit? Imagine niyo ipalalabas to sa buong mundo. Makikita to ng maraming tao. Do you really think hindi to makikita ng mga taga-China? This is bad optics. Diba? Bilang tao, hindi mo na iisipin kung ano nationality niyan eh. Pero iisipin mo lagi, the way we're treating other nationalities, there is a big probability na pwede rin ituring na gano'n yung mga kababayan natin. Tama ba? Tama ba na mayroon talagang possibility na pwedeng gawin din yun sa mga kababayan natin? Ha? Sinumbong sa RTIA. So, isa si RTIA na tumakbo kasama ng immigration para mapakita kung ano yung kayang gawin ng RTIA. Or mas worse, paano tinatrato ng mga taga-Bureau of Immigration ang mga undocumented other nationality or foreigner. Another thing, alam mo ba pwedeng isipin ng ibang nationality? Oh my God. Ganito pala sa Pilipinas. So lahat ng sinabi ni Sendong dun sa kanyang previous video, diba? Pwedeng mangyari yun sa kababayan natin. Imagine niyo, no? Yung magiging effect ng video ni Raffy Tulfo. Di ba, alis kung siya lang ang kung siya lang or yung team niya affected eh. Buong Pilipinas eh. Mga Pilipino. Kaya kayo, huwag kayo magagalit pag ginawa yan sa kababayan natin. Kasi nga si Idol Raffy. Pinangalandakan niya pa kung paano trumabaho ang mga taga-immigration. Ganito trumabaho ang mga taga-gobyerno. Ganong kabastos. Gaya nung sinabi ng Isa ako sa mga galit na galit sa ginagawa sa mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi lahat ng Chinese interesado sa interes ng gobyerno nila sa West Philippine Sea. Ulihin nyo yung dapat, pero itrato nyo ng tama. Ano yung tama dito sa nangyari? Tama lang naman na hulihin yung mga undocumented. Ano yung mali? Na halos ituring yung hindi tao yung mga taong hinuli. Kung sigaw-sigawan ng mga taga-immigration, hindi mo alam kung either napalaki ba to ng maayos ng magulang o nagkaroon ba to ng proper training sa loob ng bureau nila para ganito trumato ng mga undocumented nationals ng ibang country. Sige guys, kayo tanungin ko, lalo na yung mga OFW. Kung sa inyo gawin niya ang ginawa dyan, anong mararamdaman mo bilang ikaw hinuli tapos ganyan yung pagkakatrato sa'yo? Masakit, di ba? Nakaka-trauma, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo.
kung kayo ang mapupunta sa ganyang sitwasyon at sasabihin sa inyo. 'Di ba ganyan yung trinato yung mga undocumented ninyo? Ano ngayon ang isasagot niyo? Sa bawat sulat ko, puno ng galit at ala para sa mga politiko. Abusado at mayabang, ginagamit ng masa sa sariling kalamangan ng mga pangako nila, puro hangin ang laman. Si Ego na nagbubukas ng mata, nalulumbay sa mga kasinungalingan na kanyang isinasari sa OFW na kalaban sa dayuhan lupa. Tama ang sigaw sa social media, siya'y patuloy na humilya. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao, kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan, basta pangalan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao, kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan, masteralan ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao, kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan, masteralan ang pangalan laging naninindigan. Pili-pili gigising sa himig ng katotohanan, titig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain